Yeah! Huwag sasabit. Ay, putek. So nagpunta pala siya dito kasi gusto niya talaga makita itong mga bike. Guys, good morning. So, andito pa rin tayo sa Manila and today is may ride tayo kasama yung mga Ducati riders. At may inaantay lang tayo na susundo sa atin para pick upin natin yung motor doon sa Ducati Manila. Makita nyo mamaya kung ano yung bike na gagamitin ko. Antay-antay lang tayo ng konti. And sobrang napakaaga ngayon kasi maaga pala sila nag-ride dito. So, nakaka-excite na naman. Yes! Alright. Let's go na guys. So I think andito na si idol natin. Naririnig ko Ducati. Woo! What's up? Umuambo na dito. Tama na natin si Harvey. Hello guys! Mga kamix. Sana hindi magtuloy-tuloy yung ulan. Angkas na Ducati. Taas pala nito. Hi guys, so dito na tayo. Dito doorbell ba to? Ayun, nagbubukas na. Hello. Hello, Harvey? Si Harvey? Oo. Harvey, Yes po. Binili ko na to, Char. Ayan na yung motor. Pirma, bili ng Ducati. Congratulations to my new Ducati Monster. Sunod ako. Bait ni Migo, sinundo pa talaga tayo. Actually yung plano ko, magbubuk muna ako ng Angkas. And then yun nga, si Migo nag-offer na sunduin ako para sabay na kayo papunta. Ayun. Check nyo pala guys yung ano niya, yung YouTube channel niya, Migo. Tapos yung Facebook niya, Migo din. Pero dati, Migo Moto. Pagkakaalam mo kay Migo, naka MT-07 din yan dati, then nag-switch to Ducati. Parang tayo ngayon, sa ring! Pinahiram lang sa atin to guys ni Sir Toti. Kaya sobrang napaka-grateful din ako talaga na na-meet ko si Sir Toti ng Dinagyang, tapos yung nag-ride kami. Ayun, kaya meron tayong ginagamit na bike dito sa Manila. Big shoutout sa Ducati Access Plus. Kung gusto nyo makakita ng mga bikes ng mga Ducati dyan sa atin sa Panay Island, puntahan nyo yung Access Plus Iloilo. Ganda ng response nitong Monster. Excuse me. Uy, fuck. Naligaw ako, men. Putang ina. Ay, putek. Pareho pa din pala. Kinabahan ako. Putex. Kala ko ibang way yun. Pag nag-drive ka dito, yung mga ganito, may mga paakyat, mga daanan pababa, iba-iba yung pupuntahan mo niyan. So kung bumaba ka, malamang iba yung lalabasan mo niyan. Eh kung dito ka aakyat, possible na iba din yung lalabasan mo. Kaya dapat pag nag-ride ka dito, kumbaga yung mga sign, nakatingin ka talaga kung saan papunta. Kasi dati nagda-drive ako dito 2015. Pero around lang, mga Makati, QC, Pasig, yan, minsan nakakarating ni Antipolo, Tagaytay. Yun yung mga nagda-drive ko. So hindi lahat alam kong puntahan. Okay, kakasya ko. Thank you po. Diyan. Saan ba pwede? Dito na pala yung meet up place. Kasi may Ducati dun, no? Nandito na ba? Fresh to arrive! Bubuyuin kita mag-Ducati. Pero pag may Ducati ka, pinapark mo dito, may mag-a-assist kayo, magpa-park, ganyan. For sure, nakita mo yan dun sa CIS kung gaano na nagaan dun. Yes, nagulat ako. May kumukuha sa'yo ng bike, kukunin yung jacket. Nahiya ako. Tabi lang ako. Tapos pili ko na tinanggal ko yung yung gears ko. Pero ganun nga, totoo yun. Ibang mag-alaga yung Ducati.
dito na tayo sa meet up place. Dito naka-parking yung mga Ducati bikes pag nagmi-meet up sila. Grabe, napaka-social, no? Pag nag-meet up kami sa ride namin, mga tinda-tindahan lang, mga ganun-ganun lang. Pero dito talaga may cone, pangalan talaga na Ducati. Parang kala mo may formal event talaga. So kami guys, saan lang? Pero dito nakakatuwa. Sobrang organized talaga nila. Nakakatuwa. Sarap mag-Ducati. Alright guys, so gear up. So ganyan kadami yung mga naka Ducati. Alis na tayo. Susunod lang tayo kasi hindi naman natin kabisado yan. Let's go, let's go. Okay na. Chill lang ng ride. Mas mabilis pa yung sasakyan sa amin, no? Dito pala guys yung ano, yung R33 na drift track. So yung mga sasakyan dyan drifting. Ganda talaga tingnan ng ng hypermotor. Ang badass talaga. Tapos naka single sided swing arm, diba? Siguro yung mga nakakasalubong namin ng mga big bike, mga galing yan sa Boss Ironman Mexico, 1 kilometer. Panigale. Parang feeling ko talaga ang bagal-bagal ng takbo namin dito. Parang wala lang kasi ang bibilis din ng mga sasakyan na kasabay mo dito. No RFID, keep right. Yes sir, wait lang. Thank you. Yan yung mahirap pag walang RFID. Alay ko may RFID, load mo na lang. Tapos pagdadaan ka, babawas na yun sa load mo. Ayun, Mabalacat City. Sarap, nakakapasyal-pasyal tayo dito. Ganda ng quick shifter ng ng Ducati. Ibang klase. As in, hindi ko matumbok kung ano yung feeling ng riding Ducati bike. Hindi ko talaga matumbok, pero kakaiba yung feeling. Ang sarap. O baka dahil sa engine, smooth siya eh. Tapos ang ganda ng quick shifter niya, handling maganda, ewan ko ba. Imagine nyo, bago sa akin yung bike na to, pero ang dali kong nagamay. Parang ganun. Madali sa akin, nagamay ko siya agad. Actually, maganda rin itong Monster, kaso parang hindi bagay sa akin. Alam mo yun, personality, parang hindi bagay sa akin. Pumipiliin talaga ako ng bike, ito yung gusto kong bike, yung Hyper. Yan yung parang match sa riding style ko. Huwag sasabit. Ay putek. Uy, ito pala yung Ducati Clark. Ito dapat yung pupuntahan namin, kaso hindi namin napuntahan ni Sir Toti. Kasi yun na, pagod na kami nang nag-track day kami. Wow, track day. Kala mo na kailang beses na mga gano'n, no? Mag-race track, kung maka-track day. Ganyan mag-parking ng big bike, bababaan mo talaga. Sobrang smooth nitong Monster. Ang liit lang pero power grabe.
ride ko. Sobrang swabe lang, chill lang. Kala ko di ka babangka, bumakta ka pa na. Bakbak na ba yun? Charing! Hindi chill lang tayo, di ba? So yung gamit pala nating tire dito sa Monster na ginagamit natin ngayon is Rosso 3. So ang ganda rin ng kapit. Pero yung ginamit natin sa racetrack na tire, Rosso 4. So sobrang mas makapit pa yun. Kaya mas nakakalin tayo ng maganda at mas confident doon. Pero okay din naman to. Mahal din yung mga tire na to eh. Ayan, daming bikes. Pulang-pula because of Ducati. Ayan. Dami pang dumadating na mga bikes oh. Ayun no. Buwaba talaga ng mga big bikes dito ngayon. As in, ay mga kakarating lang oh. Mga ano naman, mga Japanese bikes. Siyempre, Japanese bike din meron tayo, di ba? Goods na goods yung mga riders dito, para nagsasama-sama talaga sila. Sobrang enjoy talaga ako sa Rides Expressway. Yung nga sabi ko kanina, tumatakbo ka ng mabilis, pero hindi mo siya nararamdaman na parang mabilis. Parang sakto lang. Parang hindi mo talaga nararamdaman as in, real talk. Real talk talaga. I don't know, hindi ko alam kung bakit. Pero ganun yung pakiramdam. Siguro dahil sa bike and then at the same time, sobrang stable niya. Tapos, yung mga nakakasabay mo sa kalsada, mabilis din. Kaya parang okay din. Ang saya ng experience. And sana hindi ito yung last na experience natin mag-ride dito sa Manila. At once again, grabe, sobrang thankful talaga ako kay Sir Toti dahil pinapairam niya ako ng bike dito. Pangalawang ride ko na dito. Yung breakfast natin dito guys. Free ba to? Free yan. Talaga? Pero Gcash mo lang sa akin. Sige. Ganito pala magpa-ride yung guys, yung Ducati. Pero pang free breakfast. Diba? Motodog. Rev Life si Miko. Ano? Rev Life. Rev Life number 1. Alright, let's go. Ito yung lalaki dito, yung puti, German yan. In love dito sa Monster. Oh sir, what? Samignoni, have a good sound. Yeah. Nice sound. Tapos pa yan. Ha? Silencer pa yan. Kaya nga. Ride safe. Yeah, thank you. Nice to meet you. Interested sa dito sa Monster. Tagal namin nag-uusap. Kala ko nga kasama namin kasi naka-Ducati shirt. So nagpunta pala siya dito kasi gusto niya talaga makita tong mga bike. Nakalimutan ko yung pangalan niya, German Tipper. Ganda talaga pang hype. Hyper Motard. Hindi ba? Gusto mo? Pwede, sige. Alright guys, so tumigil muna kami dito sa gilid ng NLEX. Tapos inalok ako ni Miko na i-drive yung motor niya. So ayun, pagsakay ko sa motor niya, sakto naman, abot ko naman. Kaso ang problema, hindi ko maabot yung side stand. Hindi ko abot? At so ayun guys, so baka nagtataka kayo kung bakit bigla tayo nag voice over kasi nag-disconnect yung microphone natin. So hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero syempre, ayaw kong mawala to sa vlog natin dahil gusto kong ma-share sa inyo yung experience ko naman dito sa pag-ride ko nitong Hyper Motard. At syempre, to begin with, yung pinakauna-una kong napansin talaga, syempre yung riding position niya na parang naka-enduro ka talaga na motor na sobrang upright. So, and then napansin ko din dahil sa sobrang pagiging upright niya, nasa highway tayo, as in bagsak talaga yung lahat ng hangin sa katawan. Pero okay lang din naman, gusto ko pa rin yung bike. And of course, yung pinaka-isa din na gusto ko dito is yung height ng motor. Mataas talaga siya, na nakikita ko na yung mga bubong ng mga sasakyan, which is I like it, na parang superior ka sa daan. Yun yung isa kong gusto. At syempre, sobrang gaan niya, iliko-liko. At kung tungkol naman sa engine niya guys, sobrang smooth din. Same with the Monster.
sobrang smooth. Ang hindi ko lang alam is kung naka quick shifter din to. Hindi ko natanong kay Miko. So to be safe, hindi ko ginamit, hindi ako nag quick shift. Gumagamit ako ng clutch pag nag-shift ako ng gear. And ayan, nakita nyo naman kung gaano kalaking tao si Miko. Parang naging 125 yung yung Ducati Monster sa kanya. Nanliit ang Ducati Monster. Pero naisip ko lang guys, hindi ko masasabi kung gaano kaganda tong motor na to sa mga tight na mga twisties na tulad ng mga usual na pinag-ride namin. But one thing I'm sure is siguro mag-e-enjoy naman talaga. Kailangan mo lang i-learn how to ride this bike. At tulad ko na mga 5'5 lang yung height, tapos gusto mo yung bike na to pero hindi ka ganun ka-confident mag-ride ng mga matataas na motor, I suggest na wag na munang motor na to kasi baka mahirapan ka. Pero kung confident ka naman na rider, kahit na short rider ka, kayang-kaya mo to dahil sobrang napakagaan ng motor. Hindi ko alam kung bakit ganito to kagaan. And at the same time, yung balance niya sobrang napakaganda talaga. Pagkas muna tayo. Sige. Sarap. Sarap. Ganda ng handig, no? Gaan. Bigyan ko naman po makasama ko sa'yo. Sige. At habang pauwi na kami guys, inabutan pa kami ng ulan. Actually akala namin mahina lang, pero habang papasok kami ng papasok, palakas na ng palakas ang ulan. Pero ayos lang naman yon kasi alam naman natin na parte talaga ang ulan ng riding natin, 'di ba? So ayun, pero guys hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung video natin. Madami pa sana akong sinabi kaso ayun, nasira yung audio natin. So don't forget to like, share, and subscribe sa video natin and see you on my next video. Bye guys!